Hi Leo, kumusta po kayong lahat? So yan Leo, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako. Dalawa yan guys, Facebook at saka Facebook page. So alin man sa dalawa. Ito rin yung profile picture, ito din yung name. Message nyo lang ako. Okay, so by the way, ano ba yung reading natin? Ang reading natin guys is kaganapan sa inyo ngayon sa taong 2026, no? Okay, ganap sa inyo sa taong 2026, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Doon muna tayo guys sa inyong kaperahan, sa daloy ng pera, kung paano mo ito i-manage, business, career. Okay, so kung ano yung magiging conflict. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, by the way, guys, dapat alam niyo pa rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance, para sa mga additional message para sa inyo. Okay. Para kung hindi ka makaresonate sa zodiac sign mo, is pwede ka pang makaresonate sa iba mo pang zodiac sign. Kasi tatlo yan, di ba? Sun, Moon, and Rising, and Venus sign. Sun, Moon, Rising, Venus sign. Okay, so by the way, sa pera, sa career, kung paano po ang daloy, and kung may conflict, spirit guide. Leo. Oh, priority. Two of Pentacles. Struggle to guys eh. Okay, struggle, balance, and distress. So, nakikita ko sa inyo guys kung paano mo binabalance yung pera mo, kung paano mo siya guys mahigpit na minamanage, no? I think may mga pinag-iipunan ka or meron ka mga paglalaanan ng pera mo sa taong 2026. Kaya puro pag-iipon, ayan, sabihin na natin na as in masyado kang magiging kuripot, no? Masyado mo siyang kokontrolin, as in parang ang nakikita ko dito is kailangan nyo na siyang simulan, no? Kasi nitong mga nakaraang taon or ngayong taong 2025, parang puro bigay ang ginawa mo, wala kang tinira para sa sarili mo. So, I think natutukan na. Kaya sa taong 2026, guys, sobra-sobra yung pagiging kuripot. Hindi naman totally kuripot. Meron ka rin naman, syempre, tinutulungan, lalo na yung mga responsibility. Pero, guys, nakikita ko yung, yung parang i-manage mo lang talaga siya. Then, ilalabas mo lang isapat. Bibigyan mo lang or tutulungan mo lang yung karapat-dapat. Kasi, ayan, baka may mga nasalanta nga dito ng bagyo. May tubig. Kaya sobra yung pagmamanage nyo. Kasi kailangan, no? And may iba kayong plano rito. Okay? Lalo sa Cebu, di ba? Tingnan natin. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating po sa kaperahan, sa career, kung paano sila mag-manage. Okay, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus sign. Meron tayong 7 of Swords. 7 of Axe. Okay, so ito guys, 7 of Axe. Parang pagiging madiskarte. Okay? So, ingat lang guys, no? May nakikita ko dito na parang may mga pwedeng panggagamit or possible na ma-scam. So, baka dahil nga gipit is mapakapit kayo sa patalim, no? Ganyan yung nakikita ko. Then, sinasabi dito guys, iiwas mo yung sarili mo sa problema, iiwas mo yung sarili mo sa mga komplikadong tao, lalo na kung hindi mo kilala. Alam mo naman kung ano yung mga scammers sa hindi, no? May nakikita kasi ako guys, pwedeng mabiktima ka niyan. Pag nanakaw kasi itong 4 of Swords, itong 5 of Swords ba to? Yes, 5 of Axe. 7, sorry. Hindi ko kasi nakikita yung iba, binibilang ko lang, di ba, 5? Okay, patong-patong pala doon. Okay. So, ito yung sinasabi ko, guys. So, di ba? Magiging alipin ng pera. So, yung iba sa inyo guys, pwede marirealize mo yan. Yung pressure sa trabaho, yung bigat ng trabaho, yung hirap maging empleyado.
Okay? Mas mararamdaman mo na parang ang hirap pala. So, parang gusto mo ng pagbabago. Ganun yung nakikita ko dyan. Parang gusto mo makawala sa ganitong klase ng sistema. Nakikita ko sa mga Leo na parang nakaalis ka na dito before pero ibabalik mo ulit yung sarili mo kasi nagkaroon nga ng conflict. Okay? Parang kailangan ko ulit gumalaw, dumiskarte, para makapag-ipon ulit. Ganun yung nakikita ko sa mga Leo. Okay, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign pagdating sa kaperahan mo, sa career mo, sa taong 2026. Leo, sa taong 2026. Naku, may awkward dito. Meron ako nakita dito, guys, someone na naging dahilan kung bakit ka nalugmok, kung bakit ka nahirapan na, kung bakit ka nahirapan sa pera. So, may awkward moment kasi parang may babalik sa buhay mo. Siguro ikaw ay single mom or single dad. And meron ditong someone na nagkaroon ng realization. Babalik siya para supportahan ka ulit, Leo. And siguro sa celebration siya babalik ng birthday ng anak nyo. So, nandun sa point na yung pagbabalik niya, guys, is forever na. Like, gusto na niyang bumalik talaga sa pamilya nyo. Okay, pero ikaw, mag-aalangan ka dito. Okay, 5 of Cups yan eh. Nandun yung regret. Nakikita ko, guys, yung malalim na pagsisisi ng person mo na umalis siya kasi nagsuffer ka. Kasi tignan mo yung pag-control mo dyan. Okay? Sobra-sobra yung pag-control mo and may mga bagay na parang na-mismanage mo, especially na masyado ka nag-focus sa mga kailangan and pwedeng hindi mo masyado natutukan yung mga anak mo kasi ito yung mas napagtuunan mo ng pansin. Okay? Yung kumita ng pera, yung mag-ipon ng pera para sa pamilya, para sa mga anak. Kasi nga mag-isa ka na lang, iniwan ka ng partner mo. Pero to guys, so, papalik daw siya eh. Pero nasa inyo naman yan guys, kung papabalikin mo siya sa buhay mo. Dito kasi guys, medyo awkward. Okay, so again Leo, nasa kamay mo naman kung papasukin mo ulit sa buhay mo. Pero willing siya ulit na mag-provide eh. So I think makakatulong siya kahit papano na makagaan-gaan sa buhay mo to. Pero nandun na yung parang parang hindi ka na dedepende sa taong to. Yung gigil mo, yung inis mo na parang hindi mo na siya kailangan. Kasi yung nakikita ko guys, pwede mo siyang patawarin, pero parang mas dedepende ka doon sa diskarte mo. Kasi parang tinuruan ka niya eh. Parang siya yung nag-push sa inyo na kumilos, na dumiskarte, ganon. Tignan pa natin. Okay, Leo. Okay. So, pagdating sa pera mo, guys, itong 8 of Pentacles, tuloy-tuloy naman pala yung daloy ng pera. Nagiging ka lang, control. Okay? Maganda naman pala yung pasok ng pera sa inyo. Makakaluwag-luwag ka talaga kung tatanggap ka ng tulong dyan sa partner mo or sa person mo or someone na nakagawa sa inyo ng kasalanan. Ito kasi, okay, nilinlang ka. May someone na parang nanggamit sa inyo, ginawan ka ng kasalanan, na pwedeng babalik sa inyo. Na pwedeng, baka magbabayad ng utang, baka maraming nagkakautang sa inyo, and tinakbuhan na kayo. Okay? So, eto guys, 8 of Pentacles. Magpo-focus ka talaga dun sa skill mo. Parang, i-enhance mo pa siya. Okay? Magpo-focus ka dun sa talent mo. Ganun yung nakikita ko dyan, Leo. Kung ano yung nasimulan mo, okay, parang yun na yung gagawin mo. Or parang yun ay para magiging stability para sa inyo. I think baka nag-affiliate or nagbebenta ng product online. Guys, ang dami ng yumaman dyan, di ba? So, kung titignan mo lang, parang ang basic lang. Pero guys, ang ganda ng pasok ng pera. Ito kasi guys, 8 of Pentacles, tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa inyo. I think swerte ka sa taong 2026. Okay, nandun yung magandang pasok ng pera. Ang problema lang guys, pati yung mga negative na tao babalik sa buhay nyo. Kung kailan gumaganda na yung buhay na meron ka. Okay? Again, may mga negative na taong babalik sa buhay mo kung kailan maganda na yung source of income mo. So, pwedeng mabigyan mo sila ng malalim na
kahulugan na baka bumabalik sila kasi maayos na yung pera ko, baka stable na ako, baka may napatunayan na ako. So, yun. Isa yun sa mga parang kinakainis mo nung mga panahong walang-wala ka. Wala rin sila. Nung gumaganda na yung kaperahan mo, yung kabuhayan mo, saka sila bumabalik. Okay, tingnan natin. Okay. Pagdating po sa pera, damo na yun o, may mga guys, ang daming gagamit sa inyo. Uutuin ka, gugulangan ka sa pera. Guys, maging practical kayo ha, maging matalino kayo ha. Kasi nakikita ko dito guys, dahil nga hitik ka sa bunga, maraming titirator sa'yo. Okay, pag sinabing hitik sa bunga, ano ba yun sa ibang kahulugan? Masyado ka namumukadkad ng pera. Ayan. Kaya maraming magkaka-interest, mapangsamantala. Ayan. Maraming mapangsamantala na lalapit sa inyo sa taong 2026. So, the moon kasi guys, ingatan mo. Okay? Pag sinabing the moon, hindi maganda to. Parang kunyari, i-guide ka nila eh. Parang magbibigay sila ng opinion, kukunin yung loob mo. Parang bibigyan ka nila guys ng guidance. Tapos ang dami nila guys isi-share, ang dami nilang kwento. So may taong mapanlin lang na papasok sa buhay mo. Pero deep inside guys, nai-insecure sila sa buhay na meron ka. Okay? Ayan, again. Mag-iingat ka ha. Parang scam na ba tawag dito? Kasi may mga mapagpanggap sa'yo. May mga magpapanggap sa taong 2026. Okay? Tignan natin pagdating naman sa yung love life sa taong 2026. Okay. Pagdating sa love life. Pagdating po sa love life, spirit guide. The Beast. The Devil to eh, si The Beast. Okay. Pagdating sa love life. May nakikita ko dito guys, pagdating sa love life mo, pwede magda-doubt ka talaga sa taong yan. Kasi nandun yung parang masyado kanyang kinontrol. Masyado siyang naging emperor doon sa relasyon. Ito siya eh. Ito kayo ng mga anak mo na parang, or parang sila yung nag-suffer. Nakikita mo yung pangwawalang iya sa inyo nitong taong to. Kung paano kayo masyadong inabuso nitong taong to. Kung paano niya guys ginagamit yung mga anak mo, or kung sino ba yung mas malapit. Kung for parents ka, pwede kasi ginagamit yung dogs nyo or yung cat nyo para bumalik sa buhay mo. Okay? Or kung mga anak nyo guys, ayan yung gagamitin niya para lang bumalik ulit sa buhay mo. Then mararamdaman mo yung masyadong pag-control niya dun sa sitwasyon. Na parang kahit kailan talaga sarili niya lang yung iniisip niya. Okay? Napaka-selfish na tong taong to. Tignan natin. Okay. Pagdating sa love life mo, 6 of Pentacles. 6 of Pentacles. Okay, so ito guys, 6 of Pentacles, parang nung panahon lumalapit ka sa kanya, humihingi ka ng tulong, mas nakita mo tinulungan niya pa yung ibang tao. Parang ikaw pagkain lang naman yung hinihingi mo, or at least matulungan niya to. Kasi lahat ginawa mo pala, no, talaga. Dumating ka siguro sa point talaga na parang nanlimos ka sa ibang tao, nagmakaawa ka, humingi ka talaga ng tulong. Parang hindi mo in-expect sa sarili mo na hindi mo pala talaga siya gagawin. Pero nagawa mo. Okay, tapos na-realize mo nung pagkalipas ng maraming panahon, I think nagiging emotional ka dito na binabalikan mo tong sitwasyon na to. Na parang ginawa mo pala siya before.
Love life mo. Ayan, judgment. Ayan, oh. Marami nang kumukontra dito. Family mo, mga kaibigan mo, na parang pag tinanggap mo yan, magsasuffer ka na naman. Pag tinanggap mo yan, mukha ka na naman kawawa. 'Di ba? So, marami na guys ang nag-a-advise sa inyo na parang wag nang balikan to. Parang lubayan mo na to. Parang ganon. Kasi masyado lang siya guys. Malaking, malaking sagabal sa magiging buhay mo. Okay, meron tayong Queen of Pentacles no? Dahil nga maganda na yung pera mo. Wala naman ako nakakita guys na parang gusto kang perahan or gamitin na tong taong to. I think, parang kinarma, minalas sa buhay, nawala ng pera, nawala ng kumpiyansa sa sarili, na down, na depressed. Kung bakit nare-realize niya na dapat pala, nagstay na lang siya, tapos yung iniwan niya guys, maayos. Naging maayos ang buhay. Parang ganon. Baka siya talaga yung malas sa inyo guys. Okay, pakiramdaman mo, baka talaga yung person mo yung malas, no? Simula nung umalis siya, gumanda yung pamumuhay mo, Leo. Okay, pagdating sa love life mo, guard. Okay, may someone na mag-guard sa inyo dito, guys. May someone, ito kasing 9 of Wands, parang may magkaka-interest sa inyo. May someone na parang, puro ka, yung mga napipili mong person, masyadong controlling, masyadong brutal, no? Ganon din tong person na makikilala mo, eh. Masyado, guys, mapag-control, masyadong OA, obsessed, paranoid, praning. Ganon. And, guys, siguro mas maganda na lang talaga maging single ka sa taon 2026 kasi nakikita ko, guys, maraming na-obsess. Then, maaaring dumating sa point na hindi yun yung gusto mo eh. Hindi ganun yung klaseng relasyon ng gusto mo, yung masyado kang kinokontrol. Okay? Gusto mo lang someone na chill lang, susuportahan ka lang, supportive lang. And hindi ganun yung energy nakikita ko na makukuha mo sa person na to. Sa mga person na makikilala mo. Nakikita ko yung parang may kakaiba sa inyo. Na pagka naging karelasyon ka, nababaliw yung mga nagiging karelasyon mo. I think hindi ka masyadong attached. Kasi nakuha mo na yung talaga yung gusto mo eh. Stability lang naman talaga yung gusto mo. And darating sa point na parang hindi mo talaga to kailangan. Hindi mo kailangan ng love life. Ang kailangan mo lang pala talaga is i-improve yung sarili mo. Okay? And marirealize mo yan na hindi pala talaga love life or kailangan dumepende sa lalaki. Ang kailangan mo pala talaga guys is financial para sa pamilya mo and para maging stable or magkaroon ka ng peace of mind. Okay, so bibigyan kita ng advice pagdating sa love life mo. Okay. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, kung in relationship ka, guys, may nakikita akong conflict sa inyo ng person mo. Pwedeng ramdam mo na yan. Ayan, no? Siya yung unang aalis. Pero siya ulit yung unang babalik. Okay? Aalis at kusang babalik yan. Sa love life mo. Soon, I'm going to contact you soon. Diba? Sabi ko sa inyo eh, aalis yan, pero kusang babalik yan kahit hindi mo yan habulin, kahit hindi mo yan kontakin, guys. Okay, overall advice. Ay, hindi pala to, sorry. Iba pala yung card na nakuha ko. Ito. Okay, advice para po kay Leo. Impasse. Reflect and redirect your energy. Okay, so yan guys. Ito lang po ang inyong reading sa taong 2026. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.